Matapos ang halos 1 oras, iniahon na ng mga bata ang mga bakal na nakuha. Alin kalate? Yung sobra, bilhin natin tinapay. Magkano lahat? 60. 60? Oo. Ano gagawin dyan sa 60? Pag-hati-hatian. Ha? Pag-hati-hatian. Paghati-hatihan nyo. Ilan kayo maghahati-hati dyan? Ito. Matapos may benta ang bakal, agad dumiretso sa panaderya ang Tik-Tik Boys. Isa. Pati natin sa bigyan niyo ako. Hati-hati yan. Ang grupo ni Meljon, ilan lang sa mga batang sumisisid para manguha ng bakal. Hindi pinagbabawal ang pagkuha ng bakal sa ilalim ng dagat, lalo pa at ito ay scrap metal na. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang pagsisid ng mga bata para dito. Paglabag kasi ito sa karapatan nila. Pag below 15, dapat ay hindi nagtatrabaho yung bata. Not unless na kumukuha sa amin ng working child permit. Kung ikaw ay 15 to 18 years old, hindi na nangangailangan ng working child permit. Pero ang bata hindi pwedeng ma-involve sa tinatawag na hazardous operation. Ipinagbabawal ng Republic Act 9231 ang pagtatrabaho ng mga bata sa ilalim ng tubig, lalo pa at inilalagay nito sa panganib ang kalusugan dahil sa bakterya, fungi, viruses at iba pang parasitiko sa paligid. Bukod sa banta sa kalusugan ng marumi at maburak na tubig sa Baseco, may direktang panganib ang pagsisid sa ilalim ng tubig. Sa ilang pagkakataon, buhay ang nagiging kapalit. Ito ang nangyari sa ama ni Crisanto. Hanap buhay ng mag-ama ang magsisid ng bakal. Pero ang ganitong kabuhayan, siya ring ikinamatay ng ama ni Crisanto. Nalunod kasi siya noong nakaraang buwan. Pinipilit niya rin na makaalis dun eh. Hanggang ganito nakalalim yung naipit sa kanya. Pilit pa rin siya ng piglas. Ako panisigaw na ako, di ko na alam kung anong gagawin ko. Nagdasal na lang ako na sana maaligtas. Pero wala pa rin. Masait, pero tinanggap ko. Simula raw nang mamatay ang ama, hindi na siya sumisid pa. Ay parang ayaw ko na rin umano sa dagat. Ang nangyari kay Papa, lalo nandun ako. Pagpasisisid ko pa lang, parang nakikita ko si Papa sa ilalim, humingi ng tulong. Samantala wala akong nagawa. Kung ako sa kanila, mag-iingat na lang sila sa panguho ng bakal. Sa 2 taong pagiging Tik-Tik Boys, hindi lingid sa kaalaman ng 3 magkapatid ang panganib ng pagsisid. Minsan pag ganitong araw maalon, kasi inaano kami, pag nasa ilalim kami, inaampas kami. Ginaganon. Kaya hindi kami maayos nakakakuha. Kasi pag mamampas ng ulo mo ng alon sa bato, mamamatay ka nun. Sa kabila nito, mas nangingibabaw sa kanila na tulungan ng inang mag-isang nagtataguyod sa kanila. Takot ako eh. Kasi yung mga bakal na nakukuha namin, binibenta namin, kung ilang kilo yun, malaki-laki rin ang nakukuha namin, binibigay namin sa nanay namin para pambili ng bigas tsaka ulam. Timar! Halika rito! Mula nang iwan ng asawa at magkaroon ng ibang pamilya, mag-isa nang binubuhay ni Marita ang kanyang 5 mga anak. Kapirasong isda at ilang lamang dagat ang pilit na pinagkasya at pinagsaluhan sa tanghalian. Kapos sa gastusin para sa pamilya ang kinikita ni Marita sa paglalabada. Sa kabila nito, hindi niya raw kinukonsinti ang pagsisid ng mga anak. Napagalitan ko man sila, kahit pipigilan ko sila, wala, kay yan gusto nila sa dagat, maliligo eh. Tapos sabay na sila mangunguha ng mga ganyan. Wala, kahit
hahanapin ko man sila pauwiin, sawayin ako ng saway. Wala, ganun pa rin. Ayon sa International Labor Organization, International Program on the Elimination of Child Labor, hanggat hindi na iaangat ang kabuhayan ng kanilang mga magulang, patuloy na sisisid ang mga bata. Hindi sapat yung kinikita nila para matulungan yung mga bata, para mapag-aral yung mga anak nila. May mga kaso pa kami na ang mga gulang mismo ang talagang pumipilit sa bata na magtrabaho para makatulong sa pamilya. Noong 2005, inilunsad ng Department of Labor and Employment ang kabuhayan para sa magulang ng batang manggagawa o kasama. Mabigyan ng hanap buhay, ng livelihood o ng trabaho yung mga magulang nitong batang ito, para yung bata ay hindi ma-involve sa ganitong sitwasyon na pati sila ay nagtatrabaho. Ang problema, tila hindi ito nararamdaman ng mga magulang ng Tiktik Boys sa Baseco. Sa Baseco compound, alam ko na bigyan namin ng training kung production on meat processing saka soap making. Kung gaano kalalim ang sinisisid ng magkapatid tulak ng kahirapan, siya namang taas ng kanilang pag-asa at pangarap. Pawang nag-aaral sa elementarya ang magkakapatid. Lahat determinadong makapagtapos ng pag-aaral. Kasi gusto ko matuto eh. Hindi pa ako marunong magbasa, gusto ko matuto magbasa. Tsaka gusto ko pag nakapasa ako sa mga lahat ng pag-aaral ko, matutulungan ko na rin, makakahanap ako ng magandang trabaho. Tapos bibigay ko ng nakakuha na ako ng magandang trabaho. Kumikita ako, tapos binibigay sa mama ko. Kalagayan nila tila maraming ninakaw na karapatan. Sa patuloy nilang pagsisid sa ilalim ng karagatan, huwag sanang hayaan ng otoridad at ng lipunan na tuluyang lumubog ang pangarap ng mga batang ito. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Pinaligiran ng itim na laso ang Cultural Center of the Philippines o CCP bilang tanda raw ng pagdadalamhati ng ilang mga artist.